Ako po ay si Edna Kabilugan. 35 years old na po yung panganay ko, so 35 years na rin po akong nanay. Hello po, ako po si Ana. Bali, 14 years na po akong nanay. Ako po si Jocelyn Decena. 35 years na ako bilang isang nanay. Ako nga po si Grace Reyes. 25 years na po ako nanay. Ako po si Charlotte Avila, 14 years ng nanay. Ako si Terry Orihuela, 17 years ng nanay. Ay siyempre, ang pagiging nanay ay mahirap. Nakikita ko kasi dati sa mama ko na parang ang pagiging nanay, hindi madali. Kasi nasa iyo lahat yung obligasyon. Pero, pag ang mga anak naman ay masunurin sa kanilang nanay at talagang magkakasundo sila, hindi walang mahirap sa pagiging nanay. Ano may nagagawang hindi maganda yung anak ko? Kapag mayroong problema, lalo't may sakit ang mga anak, Kita mo na hindi maganda yun maging kalagayan ng mga anak mo. Aba siyempre, yung mga anak, sadaling ka sa kung saan-saan. Makita mo yung mga anak mo na nasa magandang estado ng kanilang buhay at narating nila yung kanilang mga pangarap. Masaya ako kapag yung mga anak ko nakikita kong masaya din. At lahat na gusto ko, ibinibigay nila. bilang nakakakilala ako sa Panginoon, yun po yung in-apply ko rin po para sa mga anak ko, para masaya kaming nagsasama dito sa bahay-sambahan na pupurihin namin ang Panginoon. Napakahalaga kasi kung wala ang Panginoon, hindi mo magagawa marami kang hindi magagawa Pero pag nandyan yung Panginoon nakasama mo, nagiging madali yung lahat. Para mapalaki mo ng maayos yung anak mo. Since kung wala kang pananampalataya, hindi mo din ma-share yun sa anak mo. So kung ano yung meron ka, yun yung ma-share mo. Sa nanay ko, kasi masyado rin silang mabait At saka talagang pag nanay ka, gagawin mo lahat para sa mga anak. Ang pinaka natutunan ko kay mama, magkaroon ng mahabang pasensya at maging mapagpakumbaba. Pag may mga sitwasyon na ang hirap mag-desisyon, tsaka yung parang makikita mo na ang hirap mag-let go ng mga bagay-bagay. Lagi ko naiisip yung sinasabi ni mama na ikaw na ang maging nanay, talagang gagawin mo ang lahat para sa pamilya mo. Gusto ko alagaan ako ng mga anak ko. Hindi ako maging kawawa, katulad ng iba. Sinasabi nila may pagkamasungit ako pero hindi naman. So gusto ko syempre yung parang kahit matanda na ako, nire-respeto pa rin, tapos parang jolly-jolly lang na nakikipagbiroan pa rin kung magkakaroon ako ng mga apo, ganyan. Siguro igalang na lang nila ako. Yung paggalang, pagmamahal.
Sa mga dalaga ngayon, huwag muna silang mag-asawa. Magpakaligaya muna sila. Masarap naman maging nanay. Fulfilling. Pero syempre, hindi madali. At pag nag-asawa naman po sila, ang piliin nila yung Christian din, yung mapapangasawa nila. Pag-isipan nilang mabuti yung kanilang magiging sitwasyong pagdating ng panahon. Dapat walang pag naging nanay ka na, wala dapat favoritism. Pantay-pantay dapat lahat ng magiging anak mo. Pumili sila ng partner nila o magiging asawa na nasa Panginoon. Kasi ikaw makakapili ka ng asawa, makakapili ka ng boyfriend, pero yung mga anak mo, hindi sila makakapili ng tatay nila. Kung ang pipiliin mo sakit sa ulo o wala sa Panginoon, kawawa yung magiging anak mo. Wala na silang choice. A nanay is a good mother to your children. A nanay is a warrior. Hero. Gagawin niya lahat. Ang nanay, yan, para sa akin, superhero. Ang pinakamalapit na pagmamahal ng Panginoon ang sumasalamin bilang isang ina. Nako, sa sweldo. Malaki sweldo ko. Hindi. Ang hirap kasi siguro ang nanay higit pa sa pagiging professional. So, talagang priceless. Wala po yatang katumbas Well, basta wala kasi talagang walang na amount doon sa sakripisyo na ginagawa na bilang isang ina. Kung may sweldo yung nanay, 75,000 per month. Yung pagmamahal nila, sapat na yun Yung pagmamahal ng anak, sapat na yun. Kung yung pera, hindi naman yun natutumbasan ng pagmamahal ng mga anak nila. So, yun lang. Pero may 100,000. 100,000, pwede na rin. Thank you. Dapat mo.